Kumusta? Magandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na po ang ating update sa ating talong na 18 days old mga ka-farmers, kung saan sobrang daming putik ang mga dahon kasi yung magkasunod na 2 araw mga ka-farmers, malakas ang ulan kaya tumalsik at dumikit sa dahon. Yan, no? So ganito nakalaki sila mga ka-farmers, malaki pa sa aking ang mga dahon, no, ng ating talong. Ano, mga malalapad ang mga dahon, no. Kasing laki ng palad ko, malaki pa. So 18 days old na po siya ngayon, no. And then ang gagawin natin dito sa damo, ipapatiler, pero kaso lang hindi pa tayo makapapag-tailor mga ka-farmers dahil kumapit pa sa gulong, no. Yan mga ka-farmers, maganda na ang ating 18 days old kahit bugbog pa man siya sa ulan. Yung unang ulan mga ka-farmers, 1:30 hanggang mag-alas 6, sobrang lakas. Kaya naiipon ang tubig, may medyo na mga ka-farmers doon banda at saka dyan. And then yung iba natangay sa agos ng tubig galing dito sa ating taniman. So hindi to siya mabaha kasi wala namang ilog, ang ilog nandun sa baba. Pero yung tubig lang dito mga ka-farmers, dahil adobe ang ilalim, matagal mag-absorb, kaya nga ang iba, no. So yun lang ang problema din ni mga ka-farmers, yung adobe ang ilalim. Pero ang lupa walang problema, mataba ang lupa mga ka-farmers, napakaganda. So kung halimbawa ulan lang na ulan, walang hangin, walang problema ang ating tanim. So yun lang ang may share at may update ko sa inyo. Malalaki na ang ating mga tanim at saka maganda ng tingnan, kaso lang marumi ang mga dahon dahil may mga putik ko. So normal lang yun mga ka-farmers pag magtanim tayo ng talong, kasi pag ito'y magkasanga at magkabunga, yung mga dahon na yun tatanggalin naman po natin. So di tayo mabahala dyan. So yun lang po ang may share at may bahagi ko sa inyo. So ang diskarte ko dito sa damo, share ko lang mga ka-farmers. Pag ganito pa kalaki ang ating talong, madaanan pa to sa tiller, no, mga isang dampal galing dyan. So ang linya, kita nyo malinis naman, di ba? So yung gitna lang, so yung may tiller tayo, yun ang ating gagamitin. So yung ganito kaluwag, 2 araw mga ka-farmers, matatapos mo na po ito. Pero sa ngayon mga ka-farmers, hindi pa tayo nakapag-tailor kasi ayan, no, makulimlim na naman panahon, may ulan na naman parating. So yun po ang problema dito. Pero dahil 18 days pa, wala pang mga ka-farmers, hindi pa tayo mabahala, no. Kasi mataas pa ang panahon na antayin pa natin. And then maglagay pa tayo din ng mga fusti para pag halimbawa ito'y malaki hanggang baywa na, lagyan natin ng tie wire magkabilaan, no, fusti sa magkabilang gilid, parang ang mga bunga hindi lumapat sa lupa. Kasi pag once ang mga bunga lumapat sa lupa, kakainin ng mga langgam, so ma-reject lang mga ka-farmers. So yun po ang ating diskarte sa pag-aalaga ng talong. So sa mga baguhan at wala pang alam kung paano mag-aalaga ng talong, baka ito na ang video na para sa inyo. So ngayon mga ka-farmers, sana po may natutunan po kayo. So isamari ko lang, una ang planting distance, hill to hill, simula sa isang puno papunta dyan, kalahating metro, no, kalahating metro ang pagitan. And then simula dyan mga ka-farmers, papunta din 2 meters. So yun po, no, mga kapwa ko ka-farmers. Then tapos may dalawang paraan tayo sa pagtatanim. Ito hindi po siya basal application, kundi itinanim tapos doon na nilagyan ng ipot, kaya ang ipot na sa itaas, and then ang iba'y na pa sa tubig ulang. Walang problema naman ka-farmers, kasi kung halimbawa ang ipot na sa gitna, ay ihahagis naman na po natin din, no. So yun lang po. So ngayon mga ka-farmers, may mga tanong tayo na bigyan natin ng kasagutan. Ito po yung request video na kaibigan nating farmers. So ang request video niya mga ka-farmers, paano daw patabain, paano daw ipakondisyon ang lupa. So yun po, no, mga ka-farmers, napakagandang tanong. Siguro may area siguro siyang tinataniman na palagi niya ng gulay, no, yun siguro yung mga ka-farmers. Kasi pag halimbawa ang area natin ay walang tigil sa pagtatanim ng mga gulay, ibig sabihin diyan mga ka-farmers ay nagkaka-acidic na o mahina. And then pag mahina na ang ating lupa, kahit anong ititanim natin, makamatis, maampalaya, madali lang magka-wilting, madali lang magka partial wilt, madali lang magka bacterial wilt, dahil weak na ang lupa mga ka-farmers at hindi na makapagbigay resistensya sa ating tanim. Kaya nga ang ating tanim, yung nabanggit nating madaling magka-bacteria, magka-partial wilt, magka-wilting, no? So ang gagawin natin dyan mga ka-farmers,
share ko lang sa inyo kung paano natin ipapakondisyon ang lupa gamit ang mga produkto na yon. So share ko lang sa inyo. Pwede ang Apsa 80 mga ka-farmers. Ang Apsa 80 mga ka-farmers, gaganda siya, gagamitin nating pang soil neutralizer. Hindi lang po siya sticker spreader. Maganda din siyang pang soil neutralizer po mga ka-farmers, kasi ang Apsa 80 ay nabilong po siya sa 7 Wonder, no, sa Agri. Kaya maganda siya nating gagamitin pang soil neutralizer. So ang paggamit mga ka-farmers, i-spray natin siya diretso sa lupa, no? I-spray natin siya diretso sa lupa. And then pag halimbawa mag-umpisa ka ng magtanim, o ulitin mo ang pag-spray. Yan po ang tamang paggamit po sa Apsa 80. Sa dosage na 200 ml sa 1 gram, sapat na yun pang soil neutralizer o pang kondisyon sa lupa mga ka-farmers. And then isabay sa pagdilig ng fertilizer para ang nutrients ay diretso mapakinabangan sa halaman na available sa mga fertilizer na ididilig mo. So yun lang ang technique at diskarte ko dyan mga kapwa ko ka-farmers. Sana po ay may natutunan po kayo, no, sa ating video kung paano magpapakondisyon. And then kung wala kayong mabibiling Apsa, okay, ano po ba ang iba nating i-alternate mga ka-farmers? So bigyan ko kayo ng dalawa pa para may option kayo mga ka-farmers. Husako, maganda din pang kondisyon. Bio Agronica Plus, maganda din pang kondisyon. So may mga label, basahin nyo para kayo mismo ang makakadiscover mga ka-farmers, mga ka-viewers, no, sa paggamit ng mga produkto na yon pang kondisyon sa lupa. So ang lupa mga ka-farmers, ano po siya, kung wala kang pigil sa paggamit ng mga synthetic na mga fertilizer, synthetic na mga herbicide, mga synthetic na fungicide, insecticide, pati foliar, ay dumating ang panahon na ang lupa natin ay magkaka-acidic, tapos wala na siyang maibigay na resistensya o sapat na pagkain sa ating tanim. Ibig sabihin weak na siya dahil po'y nagka-acidic o nangangasim. So sa tulong ng Bio Agronica Plus na ating ginagamit na pang soil neutralizer, ay ang acidity ay ay bumaba, no? So yun po, pati husako mga ka-farmers. So pag magamit tayo sa mga produkto na yun, tulad ng mga husako, kasi ang husako ay bacillus, buhayin uli ang mga microorganism ng lupa at saka padamihin ang good bacteria para po sa mga bad bacteria, para sa pagtanim mo, ang kamatis mo ay hindi na magkakabakterya, hindi na magkaka-wilting, magkaka-porcel wilt. Pero pag halimbawa ay tuloy-tuloy ka sa pagtatanim, tapos hindi mo iniintindi ang lupa, tanim ka lang ng tanim kahit ano, spray ka lang ng herbicide na hindi mo inintindi, unti-unting nasisira, no, ang structure ng lupa mo. Ang mga microorganism sa lupa ay pinapatay mo. Kaya nga mga kapwa ko ka-farmers, yung mga produkto na yon na nabanggit natin ngayon, malaking bagay po para po sa ating lupang sakahan, para manatiling produktibo ang lupa natin ngayon, at saka sa susunod na henerasyon kailangan marunong tayong magmahal sa kalikasan. So kaya nga sa bawat nating pagtatanim mga ka-farmers, huwag nating kalimutan na mag-soil neutralizer, no? Mag-abot ng mga organic sa ating tanim. Totally ng mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, hindi naman po tayo organic lahat ang ating ginagamit dito. 50% organic, 50% synthetic, dahil business po ito. So katatapos lang natin mga ka-farmers, no? Kasi napasali po tayo sa training sa organic. Pag organic ang pag-usapan mga ka-farmers, okay lang kung sarili lang nating kasi napakasip na pagkain. Pero kahit ginagamitan naman natin ng mga synthetic, safe naman po siya mga ka-farmers, kasi ang mga synthetic na mga insecticide, ang mga synthetic na mga fertilizer, foliar o mga fungicide, gagamitin naman po natin sila kung kinakailangan. Halimbawa, ang ating talong ay nagkauod, o yan, applyan natin ng synthetic. Kung wala naman mga ka-farmers, hindi naman po natin gagamitan, no? So safe siya sa consumer at saka sa mga farmers na nag-aalaga ng mga tanim. So pwede naman po mga ka-farmers kung mag-apply tayo ng Amo. Ang Amo, all-in-one po siya. Kung pag-usapan natin insecticide, insectrilphila na po siya. Kung pag-usapan fungicide, fungicide na po siya. Kung pag-usapan natin siyang antibacterial po siya. So kaya tinawag siyang all-in-one mga ka-farmers, kasi kung ano man ang mga meron ka na ginagamit,
ang Husako mga ka-farmers maganda din. So kita meron din tayong Husako, meron pa tayong natirang mga 11 chassis ata. So 11 chassis may nasa mga 6 pa ka-drum. 5 kalahati pag 6 ay hindi na mapupuno. So yun po, makadami pa mga ka-farmers. So gagamitin natin siya para sa uod. Alam mo mga ka-farmers, pag ang ating mga halamang pananim ay magagamitan po natin ng Husako, ang mga white fly ay hindi mawala, no? Yun ang diskarte o teknik ko diyan mga ka-farmers sa white fly, no? Hindi mawala, nandoon lang sila pero hindi na sila sumisipsip, no, sa mga dahon ng ating halamang pananim na talong, kasi parang blank sila, wala silang isip na yung dinadapuan nila ay pagkain. So sa loob ng 3 araw pwede kang mag-spray ng mga kahit mumurahin lang mga pang white fly mga ka-farmers like gold, i-spray mo, wala sila, patay sila mga ka-farmers, bagsak sila, no? So yan ang mga ka-farmers, kasi stress na sila mga ka-farmers. So imagine kung isa kang tao tapos 3 araw wala kang inom ng tubig, wala kang kain, so para feel mo sa katawan mo ang stress at saka pagod, no? So pag halimbawa ay may kalaban ka wala ka ng lakas mga ka-farmers para makipaglaban, kasi gutom ka, pagod, puyat pa. So ganun mga ka-farmers, pag mag-spray tayo ng Husako, ang mga pisting insekto ay parang mawalang pag-isip, blank sila mga ka-farmers, no? Na yung dinadapuan nila ay pagkain pala. So yan lang sila mga ka-farmers, lipad, ikot ng ikot, ganun lang sila mga ka-farmers. So sa loob ng mga 3 days, mag-apply ka ng mga mumurahing insecticide, lalo na pag alika ay wala, malinis mga ka-farmers. So yun lang ang mai-share ko, no, at may update sa inyo. So yung talong natin mga ka-farmers, malalaki na sila, malalapad ang mga dahon, at nag-umpisa na itong may mga sanga. Pero yung mga sanga na ito mga ka-farmers, hindi po natin ito iraraton, no? Ano po, i-pruning. So alagaan natin ito mga ka-farmers, kasi pag ikaw ipagkaloob lang sa ating Panginoon ang tanim natin na ito na talong, makakatulong to sa atin na magbigay ng bunga. So mga ka-farmers, hindi lang tayo mawalan ng pag-asa kahit sa anong naman itatanim natin, dahil sa ating pagtanim mga ka-farmers hindi mawala yung mga panalasa sa bagyo, no, pagbaha, sobrang lakas ang hangin. So ang halaman natin mas stress. So kasali na yun mga farmers. So hindi lang tayo mabahala, dahil alam po natin na may Panginoon tayong nakakaalam na kita po yung nangangailangan, no, sa mga material na bagay para po sa pangaraw-araw natin. So yun lang po mga ka-farmers ang mai-share ko. Sana po sa nagtatanong sa atin kung paano natin ipakondisyon ng lupa, yun lang po ang may bahagi ko sa inyo ka-farmers. So ka-farmers, pag halimbawa ay ang gagamitin mo ay Bioagronica Plus o kailangan i-spray mo basa ang lupa, no? Kasi pag mga ganyan mga ka-farmers, halimbawa Husako example, Bacillus good bacteria po siya. So ang bakterya na meron sa Husako, hindi po siya mabuhay kung ang lupa ay tuyo. So mas maganda i-apply natin ang soil neutralizer na basa ang lupa. So yun ang may share ko sa inyo. So kahit anong uri ng pang soil neutralizer, pwede na yun mga ka-farmers kung ano man ang mga available sa inyo. Okay, sana po may natutunan po kayo, no, sa ating kwentuhan sa hapong ito. So kunting kaalaman lang yun mga ka-farmers, pero kung isa kang baguhan at wala pang idea sa pagtatanim ng talong, malaking bagay na po mga ka-farmers na ito pala yung ibinahagi ni ka-farmer. Subukan ko, mag-spray ako ng APSA, o kung walang APSA mag-spray ako ng Serenid, o mag-spray ako ng no? So malaking bagay na yun mga ka-farmers, at makakatulong na din sa inyo. So yun lang po, bye bye and God bless.